Bible study karon bidan sa gyapon magatong kita sang Trinity kay it takes time yun kaning pulong nga Trinity di siya basta-basta pod nga sa pagtuon. At the same time nagatuon pud ta sa uban nga mga pamaagi, no? Sa para sa pagsabot o sa pagintindi kung unsa jud ang mga pagtulunan. Sige, sa ato nga pagsugod maga-pray ta, check sa atong kagalingon, ma-set kita nga na-affirm in the sphere of God the Holy Spirit. Muna ina goal to be like Christ nga pagtuon sa iyang mga pulong, pagtuuhan, Bible doctrines, pagkauman ready for application in every life situation. So kung if necessary na something to confess, isugid nga sala, isugid dili sa repentance nan isugid. Pagkauman siya na mao ang pagpasalamat, din igaboy sa nako ang prayer. Let's pray. Sige, kampo ta. Sa imo balaan nga may, salamat kay sa mga higang ginatag nimo sa amon, always setting ourselves nga na permi sa in the sphere of God the Holy Spirit. Sa din Father in Heaven nga na kami understanding sa mga pulong. Mao nga nagampo kami sa teaching ministry kang confirmation of God the Holy Spirit sa pag-enlighten sa amon as our divine teacher. Kag bisan Ginoo giving us spiritual IQ kag spiritual understanding. Sa imong ginanop tanang ginapasalamatan, sa imong grasya, sa imong pamagi lang gid sa gihapon sa imong ginadangop pinagis ka lang Jesus Christ. Amen. Okay. So magatong kita sa ginatawag nga the oneness kag unity sang Dios nga naa sila in three distinct personalities nagkadain-lain jud. So kag ang pagka-Dios ni Jesus Christ, the deity of Christ, kag ang personality kag deity of God the Holy Spirit. So, diri sa diagram, no, makita nato dinhi sa to kani isa ka butang so dako man ni mabulig ang ginatawag nga visual aid, no, nga paras kani sa diagram kining ang unity sa Dios mao ni ang essence, divine essence. So sa iyang kinaiya ang God the Father kag ang God the Son ug ang God the Holy Spirit are one. So separated sila nga sa ilang pagka-Dios, lahi nga person o kung individual ang God the Father, lahi man nga person or individual ang God the Son, o lahi pod nga person ang God the Holy Spirit. So dili sila usa lang ka tawo kundi distinct personalities jud, lahi nga personality or ginatawag nga individual. Kay usahay kung magsulti pud nga personality or person, ang usa ana nga ilang understanding nga ang God the Holy Spirit which is spirit and ang God the Father is a spirit nga dili makita. So how comes nga mahimo siyang one person, no? Or ang Holy Spirit one person and yet murag hangin nga dili siya makita. Nga ang God the Son mao lang jud na makita kay ang God the Son simpre nagpakatao siya, became flesh. So gipangalanan siya nga Jesus Christ, no. Mao na nga usa ka meaning sa ginatawag nga person is individual. O lahi siya, isa siya nga usa nga isa nga lahi siya sa God the Father, lain siya sa God the Father. Ang God the Father sa God the Son or ang God the Son sa God the Father. So iba pod ang God the Son sa God the Holy Spirit, kag ang God the Holy Spirit sa God the Son, ug ang God the Son sa God the Father, ug ang God the Father sa God the Son. And yet usa sila tungod kay ilang kinaiya, ang ilang essence is parehas. So kung sovereign sila tanan, eternal life, love sila tanan, tapos absolute righteousness sila tanan, justice, omniscience, omnipresence, omnipotence, immutability, kag veracity. So meaning never change, kag he is the God of truth sila tanan. So wala sila nagakonflict sa ilang mga decision making o sa unsa man nga pag-execute sa plano o sa revelation pag-reveal sang plano. Kaya nga the Father is the author of the plan, siyang author of the plan or the planner.
Kag si Jesus Christ, ang second person of the Godhead, is the executor of the plan. Executor. Kag ang God the Holy Spirit is the revealer of the plan. So wala na siya nagka-conflict. Mao nang ginasulti nga kung unsa ang ginaplano sang God the Father, mao ang ginasunod sang God the Son, kag mao pud ang pagpadayag sang balaan nga espiritu. So wala sila nagka-conflict tungod kay ang ilang kinaiya is pareha sila tanan. At the same time, nagatuo kita nga sila is co-eternal. Nag-exist sila sang eternity past. Wa pa ang tanan, wala pa ang human history. Naana sila. Tapos sila is co-infinite. So, pagkatapos sila is co-equal. So, naa sila tanan in eternity past, kaning natawag nga Trinity. So, kato tadi sa ipakita ko lang na siya nga visual aid sa isa ka butang nga naay mag-grasp o kung ma-picture out kung unsa ang bot ipasabot o unsa ang bot sing ganon sa ginatawag nga Trinity. Kay kinitanan kung ma-sum up ni siya, dira ni mo makita kung unsa jud ang ginatawag nga Trinity. Kay remember, ang pulong dira is Elohim. So gina-emphasize din nato ni. Ang Elohim is plural. Kay Hebrew word na siya. Kaning Elohim is Hebrew word. Pagkahuman, dira ni sugod ang pulong nga God nga sa ginatawag nga Genesis chapter 1 verse 1. No. Kag plural na siya. Plural tungod kay sa Greek nga kung naay I am, plural na siya basta may I am. In other words nga kung English siya, may is siya. Is. So kung unsa man ang translation kay ang pamangkot dira, ngano nga gi-translate na sa English nga God nga singular, kay kung mag-plural siya sa sa English kana siya is gods. No. Pero magusto kag sa hindi tungod kay ang pulong sa original language. Remember nga una jud ang word nga Hebrew kay sa English nga naa sa ginatawag nga pagsulat sa Bible nga original language. So dira nato makita ang pulong nga sa pagka-Dios. Mao nang gatuo kita nga Trinity ang Dios tungod kay ginahambal niya dira o ginaisgot niya dira nga Elohim. So sa unsa man nga pamagi nga ginbutang na siya nga God, pero ang connotation ana o kon ang concept, ang ideya dina is three persons jud sila. Now, dili po ta ginasulti nga polytheistic kita. No. Kay tungod kay ang God the Father is not God the Son, nor God the Son is God the Holy Spirit, nor God the Holy Spirit is God the Father. No. Dili kita polytheistic, kundi monotheistic yapon, kay ang Dios is one. One simply because kang ilang essence, ang ilang kinaiya is one. Kagula sila nagka-conflict. So, kumbaga pa, kung ibutang mo ni siya sa box, mauning the Godhead. Ang pagka-Diyos, three distinct personalities. In other words nga, kung wala ang God the Father, walay God. Kung wala ang God the Son, tapos God the Father lang kag God the Holy Spirit, walay God. Or kung wala ang Holy Spirit, tapos God the Father lang o God the Son, walay God. Kay tulo jud sila ka-separated nga personalities in one God, the Godhead mo ng Diyos. Kay gina-compare ni siya ang Diyos sa Old Testament, kay dira man yun ang una, siyempre una ang Old Testament kaysa New Testament. Kay dira gi-compare ang Diyos sa mga Israelites, sang Israel. No, nga sa uban nga mga gods, halimbawa sa Egypt, no, sa ilang mga gods. Kay katong 10 plagues, kwanto ila tong mga gods nga ilang gin-despise, no, nga ginsalikway nila o unsa ba nga tungod kay halimbawa katong frog nga ilang nga god gasamok sa ilang lamisa nga gakaon sila na ang frogs. So ilang
Ginatabog nila ang God nila. So sa 10 plagues dito nga daan pa lang sa God sa mga asang mga Egyptians. Gina-compare dira ang God sang Israel nga tatlo ka distinct personalities and yet one lang sila tungod kang ilang kinaya is one. So mao nga sa pagtuon nato niya na sa ilang God, still we are monotheistic nga one God. Tungod kay usa sila ka kinaiya. Kag wala sila naga-conflict. Amo gani na nga sa Matthew 28 nagasulti dira nga in the name singular. No, gina-emphasize yun nato. Pero in the name of the Father, usa ka personality, of the Son, usa ka personality, of the Holy Spirit, usa ka personality. Kay ngano man tungod sa ginatawag nga definite article nga da. So pagsulti nga and tapos may da, separated na siya. Lahi na po na siya nga person. Pero kung wala yung definite article, then usa lang na siya ka person. Pagsuling nga the Father and Son, usa lang ka person. Pero tungod kay may ara sa sang definite article nga da, so another person siya. In the name, so singular, nag-iskot siya sang iyang kinaiya, kay isa lang sila. Nga kung magamit nga ni kasampulong pangalan, nag-iskot na siya og authority, nga usa lang sila sa usa ka butang nga tatlo sila ka persona, ka individual. Now, so manang kwan ang Genesis chapter 1 verse 1. No. Halimbawa ning Isaiah 48:16. Usa na kabutang Isaiah 48:16. Kay importante pud kay ning ginatawag nga mga pronoun. Isaiah 48:16. Tanda. Kinagaiskot ni sa kang kwan sa second person of the Godhead. So, come ye near unto me. Hear ye this, I have not spoken in secret from the beginning. No. From the time that it was, there am I. And now the Lord God, nag-iskot niya sa God the Father. No. Kasagaran din na sa Bible nga pag-iskot ka ni God. So, tapos depende sa iyang context. Nag-iskot na siya sa God the Father. Unless lang, no, according to context, unless lang, kung napagsulti nga the Lord God, nag-iskot siya sa second person of the Godhead or to God the Holy Spirit. So, the Lord God and His Spirit, which is God the Holy Spirit, has sent me. Remember nga si Jesus, ang second person of the Godhead, mauna ang Redeemer. So, sa to pa, kaning pagsulti ni Isaiah, nag-iskot niya sa mga Israelites. Wala ni siya nagasulti o kung naghambal sa uban nga mga tribo kundi sa mga Israelites. Kay si Isaiah mawang prophet sa mga Israelites. Kag unsa man din na. Kay ang focus sa Old Testament naa sa mga Israelites ang focus. So hath sent me, thus saith the Lord, sa 17, thy Redeemer, the Holy One of Israel. So wala siya nag-iskot nga lalo pa sa mga prophets, in particular sa mga Gentiles, wala. Remember nga sa Old Testament, duwa lang katao ang naa sa mata sa Diyos. Ang mga Israelites kag ang Gentiles. So wala pa'y Christian sa Old Testament, wala Christianity din na. Kay ang Christianity naa na sa New Testament kag dinha jud sa time ni Paul. Kay si Paul mao ang first nga member sa spiritual body of Christ, or in other words nga si Paul is the first member sa Christianity. Kay si Paul ang nag-introduce ang Christianity. So dira ni appear ang Christianity. So pag-abot naman sa time ni Paul, no, ang naa sa mata sa Dios sa klase sang tao is panapod, tatlo ka klase. So naay ginatawag nga mga Gentiles,
mga unbelievers na. Kung naapoy mga Israelites, halimbawa sa karon, mga unbelievers na. Kay once nga mutuo ang Israelite kag mga Gentiles sa kay Jesus Christ, as like as we are, mahimo sila nga Christian. Ini mga Israelites karon kung magtuo sila kay Jesus Christ, na si Jesus Christ is God, wala na sa pagkamisaya, pero consider na nga gindawat nila as their Messiah. Sa ginaiskot nga mga messianic believer. No. Tapos nibayad sa atong mga sala, namatay siya sa unod, nabanaw sa katatlong adlaw, nikayib sa langit kag yara sa tong kamot sa Dios nga Amay, o kon Amahan, nan mahimo siya nga Christian. Same gihapon likewise sa mga Gentiles. Once kami tuo sila para sa tuwa mga Gentiles, sa kay Jesus Christ nga sa mao gihapon nga pagtuo for salvation, mao na para sa tuwa nahimo kita nga Christian. Kaysa karong nga panahon, tatlo ka klase ang naa sa mata sa Dios. Gentiles, mga unbelievers na. Israelites, unbelievers gyapon na. Kay once nga mahimo sila nga believer, mahimo sila nga Christian. So mao gyapon sa tuwa. So dinhi kay Trinity atong ginaiskutan. Nagaisgot gyapon diri ang tatlo ka persona sa pagka-Dios. Has sent me, the second person of the Godhead. Kaya lang dili nimo makita dinhi si Jesus Christ sa Old Testament. Tungod kay wala pa siya nagpakatao. Wala pa. Kay ang ngalan nga Jesus Christ na-address lang na sa second person of the Godhead tungod kay nagpakatao na siya. Mao naging pangalanan siya nga si Jesus Christ. Siyempre, identify niya iyang personality as a man, butangan din siyang pangalan. Kay, or else, dili siya marehistro. No? No. So, mao na nga dili makita ang pangalan nga Jesus dinha. Nga kung i-translate nimo sa English, kay ang Jesus nagalin sa pulo nga Greek nga iso. No? Sa Greek nga iso. Muna iso. Muna nga si Jesus. Kay ang sa Hebrew, sa pangalan niya nga Yeshua o kon Yeshua or Joshua, wala gin-translate nga Jesus, kundi Joshua. So may ara dira nga nag-lead sa Israelites nga si Joshua, nagpuli kang Moses, si Joshua. Kay kung tanaw naton ang pulo nga iso kag sa Greek kag Jesus sa English o kon Jesus na sa aton is Joshua sa Old Testament. Joshua o Joshua or Yeshua. Dopras lang guna sa pangalan diri sa tuwa nga si Juan, pag-abot sa Amerika si John na siya. Si Pedro diri, si Peter dito. Wala siling nila nga walay daw saging sa Amerika. Pero banana ara, saging wala. Okay. So has sent me. No. Nga nag-address na siya kang Jesus Christ. Now, amo ni mga pagtuluhan, mga modalistic monarchianist. So, kani siya nga modalistic na nagatuo sila sa one God kag one person lang. One God, one person. Pero nag-a-appear ang one person sa ginatawag nga modalistic by moods. Sa to pa, halimbawa kung naa ka sa imong pamilya, papa ka, pero pag-abot nimo kung nag-auma ka, farmer ka, kung mo-drive ka, driver ka. So tatlo ka function ang isa ka amahan sa usa ka persona. Man ang modalistic by moods. Sa to pa kani sila sa karon nga time mao ning ginasulti nato nga oneness, kaning modalistic nga view. Modalistic monarchianist. Usa lang siya ka person pero naga-function siya nga sa tatlo ka kabahin. Pero isa sa ka persona. Nga kumbaga pa ko paras karon sa muna lisod ihikon. Subong kita is Trinitarian mo.
kumbaga pa halimbawa sa ilang nga side no, sa by mood nga pagbaptize kay Jesus Christ mao nang gadasan the second person of the Godhead. Pagtingog, so wala na si Jesus Christ, murag tuan na sa langit nagtingog. Pagkauman nga presenting nga ang dab nagpatong di sa kay Jesus Christ, representing nga sa God the Holy Spirit. So ang God the Son dili na siya. Mao na to nagpahimo na pud siya nga dab nga as God the Holy Spirit. Daw muna daw lisod. Man ang mga oneness, pero dili nagatong kita dig Trinity. At the same time, ginatawag mo nga dynamic adaptionistic. Adaptionistic ka mo na case. Mauni sila nag-isgot nga si Jesus Christ wala na tao, dili sa Dios nga na tao. Remember nga nagatuo kita nga ang second person of the Godhead became flesh. So nahimo siya nga tao, nagpakatao siya. Nagpakatao siya nga dili nga walay sala, sinless. So sa ilaha kaning adaptionistic nga pamaagi, wala sila gato nga si Jesus Christ nagpakatao o kun ang second person of the Godhead nagpakatao, kung dili ginhimo siya nga Diyos. Ang tao ginhimo siya nga Diyos. So lisod lang butang sa mga pangalan nga o ni tawag kaning mga denominations sa ilang mga pagtuluan. Pero nga sa sini nga mga pamaagi nagatuo sila nga si Jesus Christ ginhimo nga Dios. Usapod kaning Arianism. Nagatuo pud sila nga si Jesus Christ lahi sa God the Father nga siya gituga siya nga Diyos. So sa to pa kung gintuga siya, dili sila kauban sang God the Father in eternity past. Tungod kay gituga ra siya. In other words, nga naa siya sinugdan nga sa pagtuga sa iya. So dili sa eternity, dili sa eternal. So mao na ilang pagtuluan. Pero kita nga Trinitarian, nagatuo kita sa three distinct personalities sang pagka-Diyos. Tatlo jud siya ka persona, dili jud sila isa. So wala kita nagatan-aw sang pagkilala sang pagka-Diyos sa aton karon nga time, kundi sang una nga time kung saan nitungha ang pulo nga Diyos. Mao na nga nagabalik jud kita sa ginatawag nga Elohim. Kay nga man, kay sa New Testament manggod, ang Diyos dira ginbutang, which is Theos sa Greek, is singular. Kaya ang plural na is Theoe. Singular. Pero ang connotation niya ang yes ng concept, nagabalik gihapon sa Old Testament nga plural, Elohim. Tungod sa mga historical background kung ano nga gigamit nila ang pulo nga Theos, which is singular. Pero nagatuog gyapon para sa mga presentation ni Pablo nga naay God the Father, naay God the Son, ug naay God the Holy Spirit. Usa ka butang nga sa kalibog sang tao ba. Sa usa ka butang kay walay duwa ka personalidad sang tao nga pareha sila sang kinaiya. Wala. Ang personality sang tao nagkalahi-lahi jud. Naa kay imong talaksan, standard nga sa imong kinaiya. Mao na nga walay tao nga magkaangay jud nga magparehas. Wala. Na kay imuhang kinaiya, na po siya imuhang kinaiya. Mao na nga halimbawa sa ginatawag nga sa marriage, mao na usay na ay diferensya kay dili magkaangay. Lahi sa ginatawag nga three distinct personalities sang pagka-Diyos, pero usa sila ka kinaiya. Wala sila gasumpaki.
parehas ang una-una sang God the Father, God the Son, o God the Holy Spirit. Pero sa tao, magkaiba. Magkaiba ang atong personalidad. Kay ginakuha nato na sa atong environment, sa atong mga academic or somewhat man nga pagdako naton, mao nang ato ang kinaiya. Mao na atong attitude. Mao na nga usahay malisod nga ipanghuna-huna nga pareha sila kinaiya kaysa pagkatao lang sa ginatawag nga niya nga comparison, dili nimo ma-compare nga uniform jud ilang kinaiya nga sa tatlo kan na separate nga persona sang pagka-Dios. So mato nakita nato sa sa atong diagram ganiya. Pras ng Hebrews 10:7. Hebrews 10:7. Kaning ay din nagaisukot ni sa kay Jesus Christ, kaning Hebrews. So tanan na po nato ng libro sa Hebrews nga kani siya na-address ni siya sa mga Israelites kay tungod ini siya is Hebrews. So particular sila sa mga burnt offering, sin offering, mga festival nila, mga sacrifices. Kani siya nagahisgot kay Jesus Christ. Halimbawa sa verse 4, "For it is not possible that the blood of bulls and of goats should take away sins." So, ang background ni ani naa sa Old Testament, kay ang forgiveness of sins nila naa sa ilahang mga offerings sa paghalad sa mga dugo nga iya sang mga baka, toro nga baka, kag sa mga kanding or mga karniro ug unsa pa dinha. Kag ginatawag nga sin offering kag burnt offering for the forgiveness of their sins. Kay ngano man, tungod kay si Jesus Christ wala pa ni bayad sa ilahang mga sala or sa ato ang mga sala. So, ang ginahimo nila, mauning command sa Diyos sa ilahang mag-offer silang mga offering for the forgiveness of their sins. Pero, dili to makakuha og sala sa ilang mga sala. Forever, dili. Mao na nga paghimo na po nilang sala, mo offer na po sila og sin offering kana sa mga sacrifices o burnt offering for the forgiveness of their sins. So ang gawas niya na dinhi sa Old Testament, sige sila halad dito sa templo, walay church dito. kung ang ato ang pag-define sa church is a building, for which is not. Kaya ang ecclesia is local gatherings, assemblies or ginatawag nga congregation, kahal siya sa Hebrew, ecclesia sa Greek. Nga sa Old Testament, dito sila naghahalad sa templo. So ang mga pare dito, nga mga Levites nga pare, nga naa sa tribo nga Levites kag sa rasa ni Aaron. Sila ang nag-officiate sa burnt offering for the forgiveness of sins sa mga Israelites. Individual yun. Lahi po nang sa high priest nga dito sa Holy of Holies nga para sa tibok nga mga Israelites. Hamako mo sa Israelites lang. So dito sila halad sa templo, dili sa church nga sa building sa templo, not in the church kundi sa templo. So dili makakuha nagsala hangtod sa hangtod forever. Mao na nga sige sila halad. May pun wala pun nahurot ang ilang mga kabakahan, kandingan or mga karniro, wa pun nahurot. Di pun mahurot tanay, mao nang grasya. Kay ngano man, kay kada sala sa tao sige siya halad dito. Kapila man day manganak ang baka sa usa ka tuig? Pila man? Pila na sila? 9 months na sila? 9 months. Tapos ang anak, pila? Isa lang?
buton ta bisang mag-considering pa magduha. Dako man sila kapastulan. Sa kapakanan. Tapos desierto pa na didto. Desierto lay sa tuwa diri nga lapad kay tagkuan kanang hilamon din eh. Sila dito limitado. Ang sa alimbawa sa Kanaan, mao na karon ang Palestine. Dili Palestine kundi Palestine. Desierto na dito. So, grasya lang gyapon kay ang Dios naga-provide sa ila kung unsang kinahanglanon. Mao na nga si Jesus Christ lang, which is the Lamb of God, will take away the sins of the world once and for all. Kausa lang. Dili lang sa mga Israelites, kundi pati sa mga Gentiles, pati sa tuwa. So, nag-isgot din siya kay Jesus Christ, kay sa verse 5, wherefore, when He cometh into the world, He said, sacrifice and offering that would is not, but a body has thou prepared me. So, si Jesus Christ ni. Kay si Jesus Christ, ang gi-offer sa Dios sa ato o kung nag-provide sang kapasiluan sa ato ang mga sala in burnt offerings and sacrifices for sin do has had no pleasure. So wala na hamuot. Pero ginatawag na siya nga sweet aroma. Kuyaw no? Kay pag sacrifice nila sa sin offering or burnt offering, ang aso makahatag na og pahumot sa Dios. Pero kung tanaw nimo, kung engage nimo ang hangtod asa jud ang aso, dili na makabot sa langit. Dili na kaabot sa kwan, makagawa sa gravity. Pero mao nang makatag og kapasiluan sa Old Testament, no? Sa ilaha, pero dili makakuha sa ilang mga sala forever. Mao nang pasabot din sa verse 4 nga si Jesus Christ ginatawag nga ang ulahing nga offering nga makahatag sang kapasiluan sang sala sa God the Father para sa atong mga sala dina sa God the Father, no? Nga eternal. Mao nang verse 7, then said I, nga si Jesus Christ, lo, I come in the volume book, it is written of me to do thy will, O God. So, ang God diri is God the Father. So, muna nga naa din iyang ginatawag nga clarification. Remember nga si Jesus Christ, nagsulti siya nga, I came not to destroy, but to fulfill the law and the prophets. So, tanan nga kasuguan dra kang Moses sa Old Testament, Codex 1, Codex 2, Codex 3, dili lang 10 commandments kundi tanan hundreds and hundreds of laws din ha sa Old Testament, kag ang mga gi-prophesy sa iya gi-fulfill na ni Jesus Christ, kag ang God the Father na satisfied, propitiated sa offering nga si Jesus Christ. Mao na nga walay good work sa tao nga maka satisfy sa God the Father. Kay remember nga ang God the Father is holy, tapos kita makasasala. Walay good works jud nga ma-offer ang tao for the forgiveness of sins nga mapalangit, wala. So manang mao ni nga ang God the Father is the architect or the planner, God the Son is the executor, o ang God the Holy Spirit is the revealer of the plan. So at the same time makita nato din nga ang God the Holy Spirit nagapadayag man nga nagaobey gihapon siya sa plano sang God the Father. Sa usa ka butang kay usa lang sila ka kinaiya. Remember nga wala jud sila naga-conflict. So katong diagram nato nga triangle nagapakita nga usa lang sila ka kinaiya, mao na nga wala sila naga-conflict sa ilahang mga decision making, at the same time sa ilang pag-function nga wala siya nag-disobey sa usa. Tungod kay usa sila ka kinaiya, and yet distinct sila in personalities. Halimbawa ning Genesis chapter 6 verse 3.
Genesis chapter 6. Verse 3. Amo ning lisod usay sa pagpadayag sang pagpresent sang ginatawag nga Trinity. Kung dili nato kanang i-chop-chop jud ba, kanang hinay-hinayon jud. Kumbaga ba, bago kita mukaon, ginatsusa nato sapon sa bago itudlon kay og dili ana. Kanang madunlan ka ba, maunsa kay tawag na, kanang dili kay mo suludayon sa isopagos. Diba isopagos pa na. Larynx man ni dre. Tapos isopagos sa atong tutunlan. Dapat i-choose siya mayo para sa pagsabot. Now, Genesis chapter 6 verse 3. And the Lord said, kanisa nag-iskot niya sa time ni Noah. Sa time ni Noah dito sa arka. And the Lord said, my spirit shall not always strive with man, for that he also is flesh, yet his days shall be 120 years. So kung tanaw nato na ining background ni ani nga dili diyan maning kamot ang balaang espiritu sulti sa Ginoo, ang third person of the Godhead. Sa to pa makita nato dinhi nga ang God the Holy Spirit nagaobi pod nga remember nga ang God the Father is the author of the plan. Kung unsang plano sang God the Father mao po nang ginahimo sang God the Holy Spirit, kay usa sila ka kinaiya nga kaning mga tao dinhi sa panahon ni Noah nga subong nga sila is also flesh. Kay aside sa kay Noah kag sa iyang asawa og sa tulo niya ka anak og ang asawa sa ilang tulo ka anak, in other words 8 sila kabuk, sila na lang ang 8 nga pure nga tao, 100% nga tao. Kay may dako kay ni siya nga hitabo din Sila na lang nahabilin nga 100% ka tao. Remember nga ang Genesis chapter 3 verse 15, ginpromisa sa Dios nga ang Redeemer nga mao si Jesus Christ, matawo siya sa babae. So dapat ang matawo siya sa babae nga perfect siya nga human, 100% human. Now, sa sining nga time, si Noah lang og ang iyang asawa og tulo niya ka anak og tulo niya ka umagad, mao lang ang 100% ka human. In other words nga dinha si Jesus Christ mulusot sa ilahan ni Noah og dili sa mga nahabilin nga mga katawan nga for that he also is flesh, pero idili sila 100% human. Dili. Sila is half man kag half unsa man? Angels. Kay nakipagminyo ang mga babae sa mga anghel nga lalaki. O kon sa mga anghel, kay ula man ko kay balo nga nay anghel nga babae. O kon ang anghel nga mga fallen angels nga kauban ni Lucifer nga si Satanas, nakipagminyo sa mga babae nga tao. In other words, ang product nila o kung na-contaminate sila, at the same time, ang ilang product, mga anak, half angel, half human. O dili si Jesus Christ, o kung ang Messiah, o kung ang Redeemer, matawo sa ilaha. Kay dapat matawo si Jesus Christ sa 100% human. So sa ilaha lang ni Noah nga bahin, matawo si Jesus Christ. So, gitagaan og limitasyon, kay delikado kayo, kay basi madala, ang possibility lang, assumption lang, nga mawala ang 100% human. Pero nagpabiling gyapon si Noah yun nga obedience sa Diyos. So mao na gitagaan sa limitasyon nga pila 120 years. Gihatag sila ha. Sa isa lang kabutang nga motuohay sila sa Diyos ni Noah.
So kung nisulod sila uban sa arka nga gipahimo sa Dios sa kay Noah, nagapadayag na nga sila ni tuo sa Dios ni Noah. Pero wala sila nisulod. So nagapadayag nga wala sila gatuo sa Dios ni Noah. Karon kay sila ni Noah kay gatuo sa command sa Dios. Walo sila ang nisulod sa arka nga tao. So aside sa mga animals, walo lang sila nisulod sa arka nga tao nga nituo sa command sang Dios. Katong uban nga na-contaminate o nadagtaan na sang mga anghel, ang mga tao, amo to lang nga matay sila after 120 years. Kay iba manggod ang Old Testament nga sa paghupot nila sa mga pamulong. Remember nga words are important. Kaysa karon sa ato karon nga henerasyon, walay importansya ang pulong, wala. Pwede nga ang tao mosulti nga mauni pero ang iyang himuon lahi. Pwede nga lahi ang iyang himuon tapos ang isulti niya lahi. Dili mo pareha sa iyang pamulong. Pero sa Old Testament nga sa paggamit sa mga pamulong sa Hebrew, kung unsa ilang ginatuohan, makita jud sa ilang kinabuhi. Mao na nga kung naay nisulod nga Nephilim, giants, o kung aside sa ilan ni Noah nga nisulod sa arka, but pasabot nituo siya bisag dili pa siya magsulti nga nituohay siya. Kay nagapadayag sa iyang aksyon kung unsa ang iyang ginatuohan. So sa ilang mga ginatuohan nga sa paggamit sa ilang mga pamulong o sa ilang aksyon, life and death na sa ilaha. Kay iba karon, halimbawa karon na aday kwan. Halimbawa lang sa ambot lang kaano kung sa tribulation, no? Kay tungod sa dagan sa mga henerasyon. Halimbawa sa time sa tribulation, na ay tumulo dito. For the sake lang nga dili siya mamatay physically, i-deny jud niya si Jesus Christ. Nga sa pagsulti sang halimbawa sa Antichrist nga believer ka ba ni Jesus Christ? Bisan pa nga believer siya, musulti na siya dili for the sake nga para di siya mapatay physically. So walay importansya ang iyang mga ginatuohan o kun ang iyang unsa man ang iyang ginasulti. Nga bisan pa tumulo siya pero i-deny niya. Mao na nga lahi ang paggamit sa pamulong sa daang katipan kaysa karon nga mga henerasyon. Remember nga ang kada pulong words are important. Kada pulong importante yun. Para sa maning sa pagdemonstrate nga obedient ang God Holy Spirit nga wala nagka-conflict. No, bisan asa din na sa Bible. Para sa John chapter 16 verse 8. John chapter 16 verse 8. Kanin siya is the Holy Spirit. Kaya nag-iskot ni siya nga comforter. Diri sa King James, kaning verse 7, kaning comforter. Pero sa uban nga translation ana, comforter kwan unsa dada kanang 16:8 that I go away. Tapos anong sunod? And go away, for if I do not go away, the helper. Oh, helper ang uban. Helper. Mao nang problema sa Bible nato ay kay mao ni tungod nga sa Greek, no? Kay Parakletos ni siya mo sa Greek, Parakletos. Tungod kay sa Greek, ang usa nila ka word daghan ang buti pasabot. Mo na nga kung dili ma-explain ang ginatawag nga mga definition of terms sa eksakto. Kaya siyempre mangutana tong isa nga halimbawa sa ESV. Pastor, ngano nga diri sa ako helper lagi?
Ang isa po ng iyang Bible is King James. Pastor, sa ako, comforter man. Tapos sa uban, advocate. Sa uban. Kaya mo nang bot pasabot sa Parakletos. Alongside. Nguna nga kundi mapadayag, na ay komplikado da kay ang helper, comforter, iba siya. Ano na, may advocate pa o sa isa lang ka word sa Greek nga Parakletos. Kay nanay kay usa mao ni nga bisan unsa pa mga translation nasbi man na New American Standard Bible, King James Version or ginatawag nga ESV or NIV nga kung sa bagay nga kumubalik ka sa iyang original nga language dira nimo makita ang bot niya ipasabot nga ginatawag nga alongside. Kay naanay 5 kabahi nga alongside ang Holy Spirit. At the same time, indwell kita sa God the Holy Spirit. So, kani. So, the Comforter will not come unto you, but if I depart, I will send him unto you. So, if I, Jesus Christ, depart, I will send the Holy Spirit. I, Jesus Christ, will send the Holy Spirit unto you. Unsa ni nga to you? Kaning mga sa iyang mga believers, nga mga messianic believers, sa iyang mga disciples. Remember nga kaning the book of John, wala pa'y Christianity dinhi. The book of John. I will send him unto you. Now, ang ginapakita naton diri nga ang God the Holy Spirit is obedient siya sa command sang God the Father. Kay ngano? Kay sa verse 8, and when He, the Holy Spirit, is come, He will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. So, ang reprove din is unsa da sa 16:8. Kay ang word diri is iligko, tapos kani siya nag-isgot ni siya sang convict o convince. Convict. Iligko. So, convince or convict. Okay, hindi siya makita. So, convict or convince the world concerning sins. So, dili kita nga magtotoo ang naga-convict sa kalibutan concerning sins because they believe not on me. Sa kay Jesus Christ. Wala sila nagtuon. Kaning mga Israelites, wala nagatuo sa iya nga siya is their Christ or is their Messiah. Remember nga ang pulo nga Christ, halin sa word nga Greek, Christos, o kung Messiah, kung Hebrew. Messiah sa kung Hebrew. So, ang Holy Spirit maong naga-convict sa mga unbelievers, dili kita nga mga Christians sa karon nga panahon. Instrument lang kita sa pagsulti og truth. Pero ang naga-convict is God the Holy Spirit. Muna nga dili kita kasulti nga, kung wala sa kuwaw, wala na siya nagtuo ba? O dili siya saved. No! Wala jud tay atoa. Wala tay gahom. Tapos kung mali pa dyan ang presentation, wala siya klaro, wala effect. Wala. So, it is God the Holy Spirit ang mo nag-convict sa world. Concerning sin, sin of what? By not believing the Lord Jesus Christ. Nga siya ilahang Mesiyas, Misaya. Muna. Nga mahimo silang Messianic believer. Moning mga tao nga nito kan Jesus Christ din sa iyang nga time, bisan pa sa time ni Pablo, katong Fariseo pa si Pablo, wala pa siya nahimong Christian. Mga the way ni sila, dili sila Christians, the way. Sa tuwa pa katong mga gin-persecute ni Pablo, mga the way to. Ang dalan, the way.
sa pag-iskot ni Jesus Christ nga I am the way, the truth, and the life. So dili sila Christians. Pero pag Christian ni Pablo, wala nag-execute o nag-persecute si Pablo sa mga Christians. Siya na ang gina-persecute as a Christian, si Pablo. Siya na ang gina-persecute. So, amo na mga clarification sa mga pamulong atong ginatanaw din eh. So, kaning word nga Trinity, wala ni siya nagkulang sa ginatawag nga pagkaparehas ang pagka-Diyos ang tatlo ka persona. Wala yun ni sila gikulang, wala po ni nanubranay. Parehas yun siya, gamintin na siya nga ang God the Father mo na yung essence, ang God the Son mo na ang yung essence, ang God the Holy Spirit mao po ning yung essence. Nga they are sovereign, eternal life, love, absolute righteousness, justice, omniscience, omnipresence, omnipotent, immutability, immutable, never change, katapos veracity, nga truth, nga they are God of truth. Walay conflict sa ilaha. Murag ang gawas niya, murag isa lang gihapon siya ka tao, isa ka una, pero and yet distinct personalities. So dili sa deniable nga o conflict nga hala mao day na tatlo ka distinct personalities. No, dili. And yet nagatuo kita, we're believing nga one God, monotheistic, tungod kay usa lang sila ka kinaiya, and never na makareduce o somewhat nga may conflict sa ilang nga tulo ka persona. Kay ang tao mao nauna din siya ang kaglingon mangod nga di gani magkaparehas ang tao, so dili pun magkaparehas ang Dios. No, iba ang Dios. So wala ta nagakuha sang pagka-distinct personalities ang Dios nga naay conflict sa ila sa sini nga panahon, kung dili sang una jud nga panahon. Halimbawa sa Genesis chapter 1 verse 1, kay dili jud na nato madinay nga ang God is Elohim. Manag-discuss sila nga ang Dios is isa lang daw, amo na pulong nga Elohim nagamit sila, pero ang ilang concept is one person. No, conflict na. Conflict. Kay ang Elohim is in plural form. Conflict na. So mo na nga kung dili sa Bible nga paagi, dili jud naton mahangpan ang ginatawag nga pagka-Dios. O man kasagaran nagasulti lang nga usa. Kay prastong mo lang ginasulti nako nga kuyang people nako sa una. Problema daw siya sa mga pastor kay nagatuog Trinity. Remember nga ang heart sang teaching po dira is Trinity kag eternal security. Pero dili sila maka-hold o kung makapadayag sa eksakto to hold on sina nga mga clarification nga one save, always save. Tapos sa Trinity, mo to galibog daw siya kay gatuo ko ng Trinity ang mga pastor. Pero the way sila mag-explain is oneness. Kanang modalistic, monarchianist sila mag-explain. Kay ginalikayan nila nga mahimo ang Dios nga three distinct personalities, kay mahimo sila nga polytheistic. No, dili. Monotheistic gyapon, we believe in one God tungod kay pero Elohim. Tungod kay usa lang sila ka kinaiya. Kag never sila nagka-conflict sa ilang kinaiya. So ginapadayag yun sa Diyos ang iyang plano for the ages sa unsaman nga ang buot pasabot diri nga ang Diyos mangpan yun nimo. So dili nato mabutang atong una-una nga sa atong kagalingon nga kung ano ang paghangop sa Diyos. Dili. Mo na nga lisod kayo ang pagpadayag sang uban kung ano ang ginatawag nga Trinity. Simple lang, we live by faith, not by sight. Maubitang itawag nga grasya tungod kay ang tanan Diyos lang jud, sa Diyos lang jud nga pamagi, mao nang grasya. Dili nga
nga mangayo kag regalo pero gadiman ka nga mao ning ihatag sa ko ang regalo. May regalo ba nga ana? Dapat ang muhatag mao ang mo decision kung unsa iyang ihatag. So mao nang grasya ang tanan sa Dios nga pamagi. Manang uban po nga mga ginasulti nga, let not your experience interpret the Bible, but let the Bible interpret your experience. So dapat biblical jud kita ginatawag nga biblical view jud no, sa paghangop. Dili nga kung unsa ang gusto naton nga kung ano ang Dios. No. Dapat yun. So malisod sa tao kung sa paghangop nga or else ang Trinity dili na padayag sa Bible. Pero klaro kayong Trinity sa Bible, mao na nga naay mga lantugyanay. So ginapadayag jud permisan Dios ang iyang plano sa unsa man. Sa ginatawag nga divine decrees. No? Nanay plano ang Dios. So na lang na sa tao ang paghangop. Kung believer siya, then maayo, pero pag dili. Kaya remember, ang Diyos is omniscience. Kabalo na siya kung kinsa tong motuuhay, positive, o kinsa tong dili motuuhay. So sa atoa, walay ginatawag nga meaning ano tawag ni kanang murag disgrasya ba? Unsa gani ubang nga pamulong nila ni. Di ko masulod sa ako nauna. Murag nag-coincidence lang ang tanan. No, dili. Ang tanan is by purpose. Walay accidental sa Christian life. Ang tanan is by purpose. No? Kay kabalo ang Diyos kung kinsa tong mga positive o kabalo mo believe kung kabalo po siya naibawan na niya nga daan kung kinsa po tong dili matuohay in eternity past sa unsa man nga pamagi. Okay. So ginapadagi na tanan sa Dios. Tanong tayo sa pikas. Mano nga sa tawhanon nga pamagi tungod kay mga paghangop na sa tulo ka bahin, rationalism, mga philosophy, empiricism, ang reality na sa ginatawag nga sa lima natong kasenses, smell, see, hearing, taste, kag, feeling, no? Pero kita naadjud sa ginatawag nga pagtuo lang, no? Muna nga bulahan ang tao nga nagatuo anyat wala nakakita sa kay Jesus Christ. Siyempre kausalan siya matao. Ug katong 30 namatay na siya. Ang edad niya 33 years old lang. Kag never na siya magpakatao pag-usab. So muna nga pagtuo is a confidence or belief in the authority kag sa truth or veracity of another. Mao nang pagtuo. Kag isa ka butang sa pagtuo, ang may merit is the object of our faith. Mao yun ang may katakos, the object of our faith. Mao nga dako kayong importansya ang imong ginatuuhan, the object of your faith. Kay ngano? Kay kung unsa man ang imong ginatuuhan, dad-on yun ka niya ana. Kung unsa ang imong ginatuuhan, mas labaw pa sa eternity. Manasulti ni Pablo nga usisa ang imong pagtuo, i-review or else na sayang. Manasulti ni Pablo, dapat siguraduhan gid kung unsa ang ginatuuhan. So mag 1 hour ta. Sige, dilan tanay ta maguman. So pag guman ani unsa man unay question and answer, ang magpadayon lang ta sa sunod. Sige, mag-pray ta. Let's pray.
Sa imaman, salamat kayo sa mga ginhatag nimo sa mua sa pagdun sa mga pulong for our own good nga sa Ginoo. Makaproduce kami ginatawag nga divine good nga sa pagtunya na sa imong grasya nga sa imong pamagi of keeping on moving on to be like Christ, makatag og kalikunan Ginoo sa amo ang ginatuhan up to eternity o babing confidence ana sa ginatawag nga eternal. Gani salamat yun sa teaching ministry kang confirmation of the Holy Spirit nga sa sa pag-enlighten sa mua sa kaligunan Ginoo sa among Christian life kag sa ginatawag mga spiritual understanding kag spiritual IQ. Gani sa imo ginapasalamatan tanan pinagis nga lang Jesus Christ. Amen. Okay.